Nagpao ko at hinalikan sa noo si Lander. 5 buwan na ang nakalilipas na maging fiancé ko si Lander. Hindi namin minamadali ang pagpapakasal dahil napag-usapan namin na gusto ko muna magtrabaho at makapag-experience na kumita ng salapi pagkatapos kong graduate kahit 1 taon lang. Tinanggihan kong offer nito na sa kumpanya ako nito magtatrabaho. Ayoko dahil nahihiya ako at ayokong ibang isipin ng mga empleyado nito. Nalungkot ito pero hindi naman ako pinigilan sa gusto ko at masaya ako na nauunawaan niya ang desisyon ko. Mabuti na lang at kaibigan ko si Hannah na kasama dati ng kapatid ko sa kanilang boarding house at asawa niya ngayon ay si Sir Sian ng McWright Hotel. Nakapasok ako bilang marketing manager kahit na wala pa akong experience sa mas mababang posisyon. Hindi ko alam kung dahil ba sa achievement ko o dahil may kinalaman si Lander dahil kabaro niya ang boss namin. Kinompronta ko naman siya pero umiwas ito. Hinayaan ko na lang at baka magtampo pa dahil gusto pa naman niya sa kumpanya ko nito magtrabaho pero sa iba ako nag-apply. Nakilala ko ang magaganda at mababait na si Harmony at Sophia at sila ang naging ka-close ko. Pero saglit ko lang nakasama ang huli dahil umuwi na ng Quezon City si Sophia at hindi na bumalik pa. Habang si Harmony naman ay may gwapong stalker. Pero ayaw niya dahil may asawa na pala siya pagkaedad niya ng 18. Gising ka na baby. Bilisan mo ang paggaling. Alam ko naman na gustong-gusto mo na. Ibibigay ko na sa'yo. Bulong ko sa tenga nito. Hinalikan ko ang pisngi nito. Kahit natulog ito at hindi niya ako naririnig ay hindi ko iiwan ang taong mahal ko. Kahit nagtampo ko sa'yo. Ikaw kasi, ang tagal mong umuwi. Umuwi ka pa ng sugatan. Mabuti na lang mahal kita. Habang nakahiga ito ay niyakap ko ito ng mahigpit at walang sawang ibinubulong kung gaano ko siya kamahal. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok si mama at papa na may bitbit na maraming pagkain. May prutas din na kasama na hindi ko alam kung saan nila nahanap iyon ng ganitong oras. Kumain ka na anak. Wala po akong gana ma. Biskwit, kape, ipagtitimpla kita. Inilapag ni papa sa lamesa ang pagkain. Sige po. Kahit paano'y nainitan ng tiyan ko at mas lalong hindi ako antukin kahit na pinapatulog ako ng magulang ko. Ayoko dahil gusto kong nasa tabi ko lang si Lander. Katabi ko si mama tinapos sa likod ko habang ang ulo ko ay nakapatong sa kama ni Lander. Hindi ko na namalaya na nakaidlip ako at narinig ko na lang ang may hinang pag-uusap. Naramdaman ko may hinang haplos mula sa ulo ko. Ang pamilyar na haplos. I'm so thankful to your sweet daughter, kumare. Kaya hindi na kami nababahala ng asawa ko dahil alam ko na sa mabuting kamay ng anak namin. Napadilat ako sa boses na pamilyar. Kinusot ko ang mata at napaupo ng maayos. Good morning, baby. Agad ako napalingon sa boses na iyon. Si Lander. Napasingap ako sa tuwa. Lander? Oh my God, thank you, Lord! Napatayo ako ng mabilis at yumakap sa nakangiting si Lander. Naluha pa ako sa tuwa habang yakap ito. Hinalakan ko ito sa labi. Kailan ka pa nagising? Masayang ani ko habang hinahaplos ang buong mukha nito. Hinawakan ni Lander ang pisngi ko. Kanina pa baby, hindi na kita ginising dahil alam kong pagod at anto ka pa. Ay? Napanguso ako. Wala sa loob na napatingin ako sa harapan kung saan nandoon si mama at papa pero ganoon na lang ang gulat ko dahil hindi lang ang magulang ko ang nandoon kundi si Mr. Alejandro Griefer at si Mrs. Lilibet Griefer. Good morning, Iha. Nakangiting bati ng ginang sa akin. Tumayo ito sa pagkakaupo habang kausap nito si mama. Lumapit ito kasunod si Mr. Alejandro. Napalunok ako sa kanila. Bigla akong nahiya dahil sa itsura ko ngayon. It's so nice to meet you in person, Tina. Dito nga lang sa ospital. May pagtawa ng ginang. Yumuko ako bilang paggalang kahit na halos magkanda buhol-buhol ang hininga ko. Magandang umaga po, tita. Dito. Tumawa si Mrs. Lilibet. Ay naku, mahihain ka pala. Don't be shy, Iha. You will be part of our family soon. Hindi ba, honey? Siniko nito sa tiyan si Mr. Alejandro. That's correct. You can call me Dad instead of Tito. And call her your mom also. Pamilya tayo dito. Nakangiting salita ni Mr. Alejandro. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Lander sa kamay ko. Pinalakas dito ang loob ko. At sa unang pagkakataon ay niyakap ko magulang ng taong mahal ko. Napakabait nila at down to earth. Kinakausap nila ang magulang ko na para bang matagal na nilang kaibigan. Sobra ang kasiyahan ko para akong inililipad sa langit. Inabot pa ng 3 araw sa loob ng ospital si Lander dahil kailangan pang pagalingin ang lahat ng kanyang sugat.
Mabuti na lang at hindi na niya kinailangan pang salina ng dugo noong isugo dito. Kasama ng magulang ni Lander ay dinala pa uwi ang huli sa kanilang penthouse sa Quezon. Hindi ko alam na may bahay pala ang pamilya nila doon. Marami silang tirahan na nagkalat dito sa bansa at ganoon na rin sa ibang bansa. Pansamantala muna akong nag-leave sa trabaho para alagaan si Lander at pumayag naman ang boss ko. Napagalitan pa nga ni Sir Cian si Lander na kanilang team leader sa kanilang grupo. Imbis daw na sa ospital na ay tumakas pa pero bumagsak pa rin sa ospital. Ang magulang ni Lander ang muling namahala sa kanilang kumpanya habang nagpapagaling pa ang huli. Tumayo ako at hinalikan sa noo si Lander. 5 buwan na ang nakalilipas na maging fiancé ko si Lander. Hindi namin minamadali ang pagpapakasal dahil napag-usapan namin na gusto ko muna magtrabaho at makapag-experience na kumita ng salapi pagkatapos kong graduate kahit 1 taon lang. Tinanggihan ko ang offer nito na sa kumpanya ako nito magtatrabaho. Ayoko dahil nahihiya ako at ayokong ibang isipin ng mga empleyado nito. Nalungkot ito pero hindi naman ako pinigilan sa gusto ko at masaya ako na nauunawaan niya ang desisyon ko. Mabuti na lang at kaibigan ko si Hana na kasama dati ng kapatid ko sa kanilang boarding house at asawa niya ngayon ay si Sir Cian ng McWright Hotel. Nakapasok ako bilang marketing manager kahit na wala pa akong experience sa mas mababang posisyon. Hindi ko alam kung dahil ba sa achievement ko o dahil may kinalaman si Lander dahil kabaro niya ang boss namin. Kinompronta ko naman siya pero umiwas ito. Hinayaan ko na lang at baka magtampo pa dahil gusto pa naman niya sa kumpanya ko nito magtrabaho pero sa iba ako nag-apply. Nakilala ko ang magaganda at mababait na si Harmony at Sofia at sila ang naging kaklose ko. Pero saglit ko lang nakasama ang huli dahil umuwi na ng Quezon City si Sofia at hindi na bumalik pa. Habang si Harmony naman ay may gwapong stalker. Pero ayaw niya dahil may asawa na pala siya pagkaedad niya ng 18. Gising ka na baby. Bilisan mo ang paggaling. Alam ko naman na gustong-gusto mo na. Ibibigay ko na sa'yo. Bulong ko sa tenga nito. Hinalikan ko ang pisngi nito. Kahit natulog ito at hindi niya ako naririnig ay hindi ko iiwan ang taong mahal ko. Kahit nagtampo ko sa'yo. Ikaw kasi, ang tagal mong umuwi. Umuwi ka pa ng sugatan. Mabuti na lang mahal kita. Habang nakahiga ito ay niyakap ko ito ng mahigpit at walang sawang ibinubulong kung gaano ko siya kamahal. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok si mama at papa na may bitbit na maraming pagkain. May prutas din na kasama na hindi ko alam kung saan nila nahanap iyon ng ganitong oras. Kumain ka na anak. Wala po akong gana ma. Biskwit, kape, ipagtitimpla kita. Inilapag ni papa sa lamesa ang pagkain. Sige po. Kahit paano ay nainitan ng tiyan ko at mas lalong hindi ako antukin kahit na pinapatulog ako ng magulang ko. Ayoko dahil gusto ko nasa tabi ko lang si Lander. Katabi ko si mama, tinaplos sa likod ko habang ang ulo ko ay nakapatong sa kama ni Lander. Hindi ko na namalaya na nakaidlip ako at narinig ko na lang ang may hinang pag-uusap. Naramdaman ko may hinang haplos mula sa ulo ko. Ang pamilyar na haplos. I'm so thankful to your sweet daughter, kumare. Kaya hindi na kami nababahala ng asawa ko dahil alam ko na sa mabuting kamay ng anak namin. Napadilat ako sa boses na pamilyar. Kinusot ko ang mata at napaupo ng maayos. Good morning, baby. Agad ako napalingon sa boses na iyon. Si Lander. Napasingap ako sa tuwa. Lander? Oh my God, thank you, Lord! Napatayo ako ng mabilis at yumakap sa nakangiting si Lander. Naluha pa ako sa tuwa habang yakap ito. Hinalagan ko ito sa labi. Kailan ka pa nagising? Masayang ani ko habang hinahaplos ang buong mukha nito. Hinawakan ni Lander ang pisngi ko. Kanina pa baby, hindi na kita ginising dahil alam kong pagod at anto ka pa. Ay? Napanguso ako. Wala sa loob na napatingin ako sa harapan kung saan nandoon si mama at papa pero ganoon na lang ang gulat ko dahil hindi lang ang magulang ko ang nandoon kundi si Mr. Alejandro Griefer at si Mrs. Lilibet Griefer. Good morning, Iha. Nakangiting bati ng ginang sa akin. Tumayo ito sa pagkakaupo habang kausap nito si mama. Lumapit ito kasunod si Mr. Alejandro. Napalunok ako sa kanila. Bigla akong nahiya dahil sa itsura ko ngayon. It's so nice to meet you in person, Tina. Dito nga lang sa ospital. May nang pagtawa ng ginang. Yumuko ako bilang paggalang kahit na halos magkanda buhol-buhol ang hininga ko. Magandang umaga po, tita. Dito. Tumawa si Mrs. Lilibet. Ay naku, mahihain ka pala. Don't be shy, Iha. You will be part of our family soon. Hindi ba, honey?
Siniko nito sa tiyan si Mr. Alejandro. That's correct. You can call me Dad instead of Tito. And call her your mom also. Pamilya tayo dito. Nakangiting salita ni Mr. Alejandro. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Lander sa kamay ko. Pinalakas nito ang loob ko at sa unang pagkakataon ay niyakap ko magulang ng taong mahal ko. Napakabait nila at down to earth. Kinakausap nila ang magulang ko na para bang matagal na nilang kaibigan. Sobra ang kasiyahan ko, para akong inililipad sa langit. Inabot pa ng 3 araw sa loob ng ospital si Lander dahil kailangan pang pagalingin ang lahat ng kanyang sugat. Mabuti na lang at hindi na niya kinailangan pang salina ng dugo noong isugo dito. Kasama na magulang ni Lander ay dinala pa uwi ang huli sa kanilang penthouse sa Quezon. Hindi ko alam na may bahay pala ang pamilya nila doon. Marami silang tirahan na nagkalat dito sa bansa at ganoon na rin sa ibang bansa. Pansamantala muna akong nag-leave sa trabaho para alagaan si Lander at pumayag naman ang boss ko. Napagalitan pa nga ni Sir Sian si Lander na kanilang team leader sa kanilang grupo. Imbis daw na sa ospital na ay tumakas pa pero bumagsak pa rin sa ospital. Ang magulang ni Lander ang muling namahala sa kanilang kumpanya habang nagpapagaling pa ang huli. Gusto mo pa, baby? Tumango si Lander habang nakatitig sa akin. Nagpapababy ka talaga, no? Tumawa ako pero muli kong sinubuan ito. Feel na naman ito ang sinusubuan ko ng halo-halo. Nandito kami ngayon sa terrace at nakatanaw sa malawak na garden. Ang kabila naman ay may malaking basketball court. Hindi ko akalain na marunong ito sa bola. Wala naman kasi itong binabanggit. Nakita ko lang sa picture frame nito na nakasuot ng varsity kasama ang kanyang grupo noong college days. Hindi lang basketball ang sports nito dahil black belter din ito sa martial arts, magaling sa boxing, swimming at shooting sports. Kaya pala ganoon na lang kagaling itong gumamit ng baril. Bukod sa pagiging pulis nito noon at ngayong nasa Broad Cebu siya. Ang dami niyang alam sa totoo lang at mas napapahanga ako dahil sa kahit na matagal namin na nakasama si Lander sa Bataan ay mas marami pa akong nalalaman sa kanya. Ang dami niyang ganap sa buhay na para bang hindi siya nababakante. Pagkatapos mong kumain, bumalik na tayo sa loob para malinisan natin yung sugat mo. Pinunasan ko ibabang labi nito na napatakan ng sabaw ng halo-halo. Mabilis na hinuli ni Lander ang kamay ko at dinala yun sa labi niya. Sure, kahit maya't maya mo pa akong linisan, baby. Gustong gusto ko. Tinampal ko ito sa braso. Ang dami nitong alam. Loko ka talaga eh. Panlimang araw pa lang namin dito sa kanilang penthouse dito sa Quezon. Nakakalula ang bahay na ito. Sa Forbes Park sa Makati nga na halos nakakawindang na. Dito pa na kahit sa taas ng bundok na ay nakakalula ang ganda. Mabuti na lang at marami ang kasambahay dito at may katiwala ng bahay at mga gwardya dahil mahigpit ang pagpapasok ng ibang tao dito. Kahit na malayo ito sa mga kapitbahay at mas lalong malayo sa syudad, ay kompleto ang bahay nito at sagana sa pagkain. Nakakatuwa nga dahil ang mga naninilbihan dito ay mga nakatira din sa lugar na ito. Mababait ang mga tao dito sa tuwing may pagkakataon ako, kaya hindi na ako naiilang. Inalalayan kong makatayo si Lander. Malaking tao ito at talaga naman na napakabigat kahit na hindi nagpapabigat sa akin. Maingat kami naglakad patungo sa malahigante niyang kama na kapag naupo o mahiga ka ay parang malulubog ka sa sobrang lambot. Wait lang. Iniwan ko ito at binalikan ang kinainan namin sa labas ng terrace kasama ang phone ko at ang kanya. Nilako ang sliding door at sinado ang makapal na kortina para sure na hindi makakalabas ang lamig ng aircon. Pumasok ako ng banyo para ilapag ang bowl ng halo-halo na may konting tira pa at binanlawan iyon. Mahirap nang iwan iyon at lalanggamin pa ang kwarto. Ang banyo nito na sobra ang laki at lawak. Sa kaliwa ay may pinto kung saan nandoon ang walk-in closet niya. Lumabas ako ng kwarto at nakita kong humiga si Lander pero ang dalawang paa ay nasa ibaba ng carpet. Kaya nagmadali ako sa paglapit. Baby, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala ako. Hindi ko na kaya, baby. Nakatitig lang si Lander sa akin. Biglang lumukob ang takot sa dibdib ko. Anong sinasabi mo dyan? Huwag mo akong tinatakot, baby. Tarantang ani ko. Tinaas ko ang laylayan ng suot niyang t-shirt at chinek ang benda nito sa tiyan papunta sa kanyang likuran. Maayos naman yun at walang bahid na dugo o kahit na anong mansya. Nang masiguro kung wala ay nilapit ko ang katawan para magkalapit kami ng mukha ni Lander. Mabilis pa sa hangin na niyakap ako nito kaya halos mapasubsob ako. Nakadagan tuloy ako sa kanya ngayon. May masakit ba sa'yo? Tatawag na ba ako ng doktor? No baby, I'm okay.
Walang masakit. I could still lift you up with ease. Napasinghap ako. Hindi nga ito mukhang nasasaktan o nahihirapan dahil sa kanyang sugat pero ang kanyang mata ay inaapoy. Diyos mio. Akmang babangon ako kahit na nakayakap ito sa akin pero hindi ko rin nagawa dahil mas malakas pa rin ito sa kalabaw. Parang walang sakit nga ito sa katawan simula nang dumating kami dito. Sinusubuan ko siya kapag kumakain. Nililinis ang katawan kapag naliligo pero nakasuot naman siya ng boxer kaya hindi ko pa nakikita ang itinatago niya. Mabuti na rin iyon at baka matayin pa ako. Naghihintay na lang ako sa labas kapag nakabihis na ito para palitan ang kanyang banda. Pero ang tagal namin matapos dahil panay ang haplos sa talik nito sa akin. Kahit anong suway mo naman ay parang bingi kaya hinahiyaan ko na lang muna dahil may sakit pa. Ano bang ginagawa mo, baby? Papalitan pa natin ng bandage yung sugat mo. Napapikit ako sa mainit na hininga ni Lander na tumatama sa pisngi ko. Pinatakan ako nito ng halik sa labi bago nagsalita. I still remember what you said before. Mapang-akit na bulong nito sa tenga ko. Bigla akong nang-init. Before? What do you mean? Pagtataka ko pero bigla akong kinutuban. In the hospital, right? Napapikit ako kasabay ng paghalik nito sa mukha ko at mas matagal sa labi ko. Parehas kaming hinihingal nang mapaghiwalay ang labi namin. Lander, ano bang ginagawa mo? Halos pabulong ko na pero alam kong narinig nito. Iniangat ni Lander gamit ang isang daliri ang baba ko para magtama ang aming mata. Baby, you are my fiancé, my soon-to-be beautiful wife, the mother of my children. Napatitig na lang ako kay Lander. Ang sabi ko sa sarili ko ay magtitimpo muna ako habang hindi ka pa handa. Habang kaya ko pa maghintay at habang wala ka pang sinasabi. But you did it. Napalaki ang mata ko. Lander! Baby, I heard it. Narinig mo sinabi ko? Pero tulog ka nun. Gulat na ani ko. Mahina lang ako nung araw na iyon at hindi ko maidilat ang mata ko, baby. But I could feel you that day and heard everything you said. Napaawang na lang ang labi ko sa sinabing iyon ni Lander. I'm so grateful to have you in my life, baby. Inaalagaan mo ako mula umpisa hanggang ngayon. Alam kong walang katumbas na halaga ang pagsasakripisyo mo para sa akin. You understand everything. I want to repay you for all the love and kindness you've shown me. Repay? Hindi naman ako nagpapabayad sa iyo, baby. Ang dami mo nang ibinigay na hindi ko na mabilang. Angal ko. Tumaas ang sulok ng labi ni Lander. Oh God, my baby's still innocent. Malakas ako napatili nang biglang umikot ang paningin ko. Napasingap ako nang maramdaman ko ang malambot na kama sa likuran ko. Nakadaga na sa akin si Lander. Lander! Mapungay ang mata ni Lander na nakatitig sa akin. His eyes are full of fire and they whisper promises of love that will change my life forever. Baby, thank you so much. I love you. Hindi ko na kaya. Niyakap ng dalawang kamay ko ang leeg ni Lander. I love you so more, Lander. Napapikit na lang ako nang bumaba ang labi nito sa akin. We kissed so deeply, as if we'd never kissed before. Bumaba ang labi ni Lander papunta sa aking kaliwang pisngi pababa hanggang leeg. Pakiramdam ko ilalagnatin ako sa sobrang init pero ang halik ni Lander ang magpapagaling sa bawat dampi ng labi nito sa aking balat. Napaiktad ako nang hindi ko namamalaya na nasa loob na pala ng damit ko ang kaliwang kamay nito. Lander! Tuloy-tuloy sa paghalik si Lander hanggang sa itaas na nito ang suot kong damit. Naramdaman ko ang lamig ng aircon pero hindi sapat iyon para mawala ang init sa aking katawan. Good morning, baby. Napadilat ako dahil may humalik sa aking labi. Good morning, my sweet Tina. A beautiful fiancé. The mother of my children. Napaungol na lang ako dahil isang mariin na halik ang ibinigay nito sa akin. Napahawak na lang ako sa matigas nitong dibdib. Bakit ang aga mong nagising? Paus pa ang boses ko. Kinusot ko pa ang mata ko at itinulak ito para makabangon ako. Naramdaman ko ang lamig ng aircon sa aking balat. Ang aga nitong nagising na dapat akong mauuna. At may sugat pa ito kaya hindi dapat ito kumikilos at baka magpuwersa dahil hindi pa ito magaling. Napabalik ako ng higa dahil sa pananakit ng katawan ko at mas lalong masakit ang gitna ko. Napapikit ako. Diyos ko, ano nangyari sa akin? Are you still hurting, baby? Don't move. I'll take care of you. Let me get you some medicine and breakfast. You just need rest.
Mabilis akong napadilat. Huh? I'll be back. Naging paos ang boses nito. Nagsalubong ang kilay ko nang makita ko si Lander na nakatitig sa aking dibdib. Nag-apoy ang mata nito. Napasingap ako at mabilis na hinila ang kumot para ipantakip sa katawan ko na umabot hanggang sa leeg ko. Pasimple kong sinilip ang sarili at halos mapamura ako. Wala akong suot na kahit na anong saplot sa katawan maliban na lang sa kumot na ipinantakip ko sa katawan. My God, ngayon ko lang na-realize ang nangyari noong nagdaang gabi. Ang mainit na pagniniig naming dalawa ng lalaki na sa harapan ko ngayon. Napaangat ako ng mata at kulang na lang ay lumukso ang puso ko kay Lander ngayon. Baby, nanlaka ang mata ko. Huwag ka lalapit, dyan ka lang. Pigil ko sa kanya nang tangka niya akong hawakan. Why? What happened to you, baby? Masakit bang katawan mo? Let me touch you. Hindi, ayoko. Nabitin ang paghawak sa akin ni Lander at mukhang naguguluhan ito. Baby, napapikit ako ng mariin. Talaga bang ginawa namin iyon kagabi? Diyos ko, Tina, hindi mo natupad ang pangako mong iingatan ang sarili mo. Paano kapag nalaman ni Mama at Papa? Hindi ka ba natatakot? Pero dapat ba ako matakot? Mahal ko si Lander at mahal niya ako. We are getting married. Magaan na palad ang humaplos sa pisngi ko kaya napadilat ako. Halos maduling ako dahil napakalapit ng mukha ni Lander sa akin. Are you afraid what we did? Hindi ako sumagot pero hinalikan ako nito ng mariin sa noo. Biglang kumalma ang puso ko. Hindi mo kailangang matakot, baby. We just shared a moment of pure love. Walang sawang hinalikan nito ang buong mukha ko. Magtiwala ka sa akin. Mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita. Kung paano kitang iniingatan at inaalagaan ay mas hihigitan ko pa. Lalo na ngayon na magiging asawa na kita. I'll be more responsible for taking care of you. And most importantly, our children in the future. Bumaba ang kanang kamay ni Lander sa tiyan ko. Kahit na may kumot na nakaharang. Nagustuhan ko ang marahang paghaplos dito sa akin. Anak agad? Ang bilis naman. Of course. Magiging asawa na kita. Magiging isang masaya at malaking pamilya tayo kasama ng mga anak natin. We're going to make this happen, baby, as soon as possible. Siguristang sagot nito. Bakit parang nagmamadali tayo? Hindi naman paligsahan ang pagkakaroon ng maraming anak. Napanguso ako. Itinaas ni Lander ang kamay sa ulo ko, tinawakan iyon, pababa sa mahaba kong buhok. May mga bagay kasi na hindi natin malalaman sa susunod na mga araw at hinaharap, baby. Sa uri ng trabaho ko, nagpapasalamat ako na nakakauwi pa ako ng buhay. Paano kung isang araw ay hindi na? Sino makakasama mo, baby? Sino mag-aalaga sa'yo? Napaawang ang labi ko. Ano bang sinasabi mo, baby? Kung mawala man agad ako dito sa mundo, alam kong hindi ka malulungkot ng sobra sa pagkawala ko. Dahil marami tayong anak na may iwan na mag-aalaga at magmamahal sa'yo. Ayokong magiging malungkot kang mag-isa kapag nawala ako, baby. Iisipin ko palang iyo'y madudurog ng puso ko. Hindi ko na malaya na tumutulo na ang luha ko sa mga mata ko. Ang babaw na ng luha ko. Bakit mo ba yan sinasabi? Ayoko mawala ka, Lander. Hindi mo ako pwedeng iwang mag-isa. Baby, napahikbi ako. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mararamdaman ko sa umagang ito. Lahat ng tao ay iisa ang magiging hantungan sa huling hininga pero hindi sa ganito. I'm sorry, baby. I'm really sorry. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako napatahan sa pag-iyak ko. Nakakagalit ang sinabi nito sa akin. Ayokong tanggapin. Mahal ko si Lander at siya lang ang gusto kong lalaki sa buhay ko habang humihinga pa ako. We ended up in his own bathroom. Sabay kaming naligo na dalawa. Imbes na alalayan ko siya para hindi masaga ang sugat niya ay ako pa mismo ang inaalalayan niya. Hindi na ako nakapagtalo dahil mas mapilit siya. Pagkatapos maligo ay dinalahan na lang kami ng pagkain ng kanyang kasambahay dito sa kwarto para hindi na bumaba sa dining room. Pinainom niya ako ng gamot para bumilis ang paggaling sa pagitan ng dalawang hita ko. Kahit ayaw niya akong pakilusin ay hindi niya ako mapigilan para ito naman ay alagaan ko. Kahit paano ay gumagaling na ang sugat nito pero kailangan pa rin itong linisan at palitan ng bondage at nasa tamang oras ang pag-inom ng gamot. Inaalagaan namin ang isa't isa sa paglipas pa ng mga araw pero ako mas gusto kong mas higit kong aalagaan si Lander. Sobrang mahal ko ito at marami na itong napagdaanan at sakripisyo sa buhay. At gusto kong maramdaman niya na kahit anong mangyari ay nandito ako kapiling niya na palaging nasa likod niya.
Ang isang katulad ni Lander ay bibihira lang na matagpuan. Walang perpekto sa mundo pero iba si Lander. Kahit wala sa kanyang itsura, pero ibang-iba sa kanyang pagkatao. Hindi lang dahil sa yaman nito kundi sa pagiging mabuting tao at marespeto. Ganito ko kamahal ang isang tulad ni Lander. Nagpapasalamat ako sa itaas dahil may isang Lander ako sa buhay ko. Hindi ko na matatagpuan sa kahit na sinong tao ang isang katulad nito. Iisa lang si Lander sa bilyon-bilyong tao sa mundo. At salamat sa itaas, ako ang napiling mahalin ni Lander. Sa sumunod na araw ay para kaming nasa honeymoon stage. Imbis na alagaan ko ang may sakit na si Lander, ngayon ay hindi na. Nakabalik na ito sa pag-gym para makabawi ng lakas. Tinuturuan niya rin ako sa mga basic na self-defense at siya ang naging personal training ko sa maraming bagay. Kahit pala boyfriend ko ito na malambing, ang stricto nito kapag oras ng ensayo.